it's very cultural. Kaya ibang-iba yung konteksto nating Filipinos when it comes to boundary setting. Being too clannish, Yeah, actually, close yeah. family na parang may right, iba yung mga issue na may right lahat sa buhay mo pag Pasko. Bakit kailangan mag-asawa, Oo. kailangan mga anak, ganyan. So, may girlfriend ka na ba? May boyfriend ka na ba? Yun yung mga tanong. Because parang we're too clannish, we want a piece of that person. Tapos may question, ba't hindi ka pupunta ng ganyan? So, ibang usapan yung sa'yo lang umaasa. Pero ibang usapan yung namihasa. I have to use that malalim na Tagalog. Namihasa, yung ibang tao na ikaw na lang lagi. So, inassume nila na okay lang sa'yo. And until you speak up, pag nag-speak up tayo, ibang story. May family drama na nangyayari. Di ba? When you say no to a few, you say yes to you. Hindi libre yung oras mo na binigay sa kanila. Hindi libre yun. May nagbayad. Meron kang binayaran. Ano yung bayad mo? Nagkulang ka ng rest. Oo. Kinonsume niya, tumambay sila sa utak mo. Oo. Nag-overthink ka kasi. So marami rin siyang resources na nakakain sa'yo. So your boundaries are actually there to help you support the things that you really want to pursue and do in your life without being unloving. Magandang araw sa inyong lahat, and we are back with another episode of the Padscast, and we have today one of our most requested pabalikin natin siyang guests. Dahil isa rin yung last episode with her, with Father Edong, was very successful in terms of, relatively speaking to all our other episodes. Napakalaki nung hits niya. Kasi nga very relatable. And sa totoo lang, mas komportable kaming mag-discuss ng mga ganitong bagay dahil meron kaming expert. No? Although we often talk about psychology, well-being dito sa ating podcast. Pero, maganda yung meron tayong kilala kasamang actually knows the stuff. Who's the stuff? Oo. So, we give a warm welcome back to our guest, Doc Itchel Alignay. Hello! Yeah! Welcome to Padscast. It's nice to be back. Yes, thank you, Doc. Yes. My gosh, 2 years ago ba? More than a year It was, ago. More yeah. than a year ago. Yeah. O kasi nga, nagpalit na ng taon. Yes, Pero OA yes, yung 2 yes. whole years. Ano yun eh? That was an episode that was 2023, parang third quarter. Oo, yun yung about Inside Out 2. Yes, about emotions. Oo, na ang ganda din nung naging namin usapan. Dalawang episode ba yun? Hindi, isa ko lang. Isang mahaba. Oo, isang mahaba. Kasi kung idadalawa namin, baka, maano kasi, pag may part 2 minsan, hindi na nababalikan. Yes. Sayang lang. Yes. Kasi siguro hindi nila mahanap or whatever. Pero, yan, pinag-isa na lang namin. Anyway, podcast naman to. So, kahit mahaba, just pause and resume. Yes. Yung platform nyo naman, alam kung saan kayo tumigil. True. So, wag na natin yung hati-hatian unless umabot tayo ng 4 hours. Hindi naman, Doc. Hindi no? naman. Gutom na tayo noon, Pads. And we have to draw the line somewhere. Yes! Naipasok agad. Naipasok agad kung anong pag-uusapan natin. Yes, so this episode is something very important for almost all of us. And, all. all of us. Hindi But, kasi yung iba, malinaw na sa kanila. Pero mas marami, Oo. kailangan nila pero hindi nila alam kung paano. Yes. And we're talking about boundaries. Yeah. Boundaries. Defining boundaries, and all that. No? So, hindi ito yung boundary ng jeepney. Yun na nga, una kong tanong sana, paano ba makikinabang ang mga jeepney driver at taxi driver sa episode na ito? Hindi sila kasali. Dahil clear yung boundary nila. Kasi mahuhuli sila if they go beyond their boundary, di ba? Tayo yung hindi. Oo, tsaka hindi sila kikita pag hindi sila lumampas sa boundary nila. So, this is about, establishing boundaries, healthy boundaries in all relationships. Yes. Which is all important. Kinds of relationships, especially our close relationships. Pero before that, Doc, so kasi kakapalit lang ng taon, 2026, Yes. no? How was your New Year celebration? New Year celebration, it's pretty quiet. Yung days culminating to Christmas,
It's more stressful. Naghahabulan yung work. Mm. Gumagawa ako ng grades because I teach graduate school. Habulan ako ng Yes. grades. May mga chinecheck ako mga capstone project, thesis, ganyan. Parang gusto nila akong habulin. Na parang gusto ko na lang magtago, diba? But then yung relatively between Christmas to New Year, that's the more quieter. So it's more of about spending time with just my family. With just my 2 teenagers, my husband, and then a little with my mom and siblings. Ganon. It's just Yeah. us. Oo, tama yan. Pareho pala tayo ng parang rhythm, no? Kasi Oo. kami din, parang as priests, ubus na ubus kami all the way to Christmas. Kasi ang dami talagang paganap. Oh, yes. Ah, Lalo na kayo. Oo, ako kasi may iba akong kagpabisihan kasi Oo. nga yung coffee shop, yung iba yon. Pero pareho tayo Doc in a sense na after 25 to 31, yun yung parang Chill. personal time muna ako ha. Hindi siya Yes. chill kasi ang dami ko rin ginawa. Pero it's more for family, Family, yes. more for personal rest. So ganun, naka-out of town kami ng overnight lang with a Yeah. friend. It's relaxing. Literally, no waiting, no pressure. Yung tumambay lang, dumaldal, kumain. Yun lang yung gusto. We were able to, meet up some friends, pero lahat slow. And I like Yeah. starting my year. Di ba pag nagsimula ka ng New Year, parang rah. I'm not that kind. I want slow burn. Yung taking things one at a time. Kasi if not, we're gonna be overwhelmed. We're gonna be full of ideals, but we don't know how to have the right resources. Kaya ko ba? Aha. So, di ba parang dati, parang pagpasok mo ng taon, klaro ka na. Ngayon, pagpasok ko ng taon, pwede naman tayong hindi klaro. At kinaklarify natin intentionally unti. Nax, may ganun agad. Parang pa lang to pa-warm up Pero discussion diba, pa lang kaya nga diba, so I know it's one of those days today while Yeah, we're recording. That's why I say yes. Sige, it's one of those days that I just would, ang dami kong trabaho, but I want to reflect and to just, take things little by little kung ano yung kailangan for today. Kasi alam ko, hindi ako nag-anxiety sa dami nang haharapin, pero alam kong madami. Iniisa-isa ko lang. Yeah, ang ganda nun. Oo nga, no? Ba't ba kasi, no? Minsan tayo ganun, yung lahat iniisip mo na agad. Lalo na kami mga overthinkers. Gusto mo nang matapos yung taon bago pala nagsisimula. Palaging may mental stress. So, kasi ako din nung 25 to 31, kasi nga meron kami new priest, 3 silang bagong priest. Wow. Yun So, yung inordained last year. inordained last year, November. And sila, yung mga Misa de Gracia nila, Thanksgiving masses nila. So they went back to their hometowns, they said their Yes. first masses there. So sakto yung isa naming pare, si Father Ronel Soriano, ay taga La Union. Kaya ako nakapag-LU. Yung pala yun. Oo, sabi ng mga tao, si Father pa LU na lang. Sabi niya, kahit nga itong kapirasong bakasyon na ito ay Correct. inattach ko lang sa Correct. isang official Oo, function. Oo, hindi kung alam niyo lang, kung pwede nga lang habaan pa no, pero happy na rin ako, sabi ko buti na lang may dahilan kaming pumunta ng La Union. Kaya pala, nag-out of town ka. Oo, tapos ako happy place ko talaga yung mga beach, tsaka nature. Oo. Although medyo bustling kasi ang La Union, di ba? Hindi siya yung chill na beach. yeah. Pero surprisingly, I had beautiful moments there, alone with the Lord sa kanilang shoreline. So natuwa din ako. Pag pwede pala to, no? Kahit magulo. Ako, meron akong mga ganyang places na pinupuntahan. I live in Rizal, Cainta, Taytay. Ang dami doon. Meron talaga akong mga hideaway. Pero yung nature ko, yung bang tipong lagaslas ng ilog. Meron akong favorite restaurant sa tabi ng ilog. Literally, ang maririnig mo, yung lagaslas ng ilog, huni ng ibon. Masaya. Nadiling kita dun minsan. Ayain ka namin doon. Oo, gusto ko yan. Sige. Meron kaming ginawa ng husband ko na between New Year and Christmas, we have this special lunch or dinner with our kids. Bakit? Kasi it's all about extended family. And other people yung Christmas gatherings, diba? Yeah. Puro family, friends, big groups. Yeah. But we want our kids to see na, there's something for us. Mm. Meron special time na ganito. We dress up, we eat fancy. Hindi naman sobrang mahal, pero we eat something na we have this, ito yung natin na special lunch or special dinner. And that is very intentionally made, Yes, 'di ba? Kasi yes. kung di mo 'yan gagawin, hindi mo na magagawa talaga yun with your kids. I imagine dahil sa sobrang dami ng humihila sa iyo kaliwat Correct. kanan.
No? And kung hindi mo agawin yan, wala. Hindi mangyayari. Kaya alam mo, Father, going back to our topic, kaya dahil sa dami ng hihila sa'yo, kaya kailangan mo ng boundaries. Yes. Actually, Diba? I was gonna say nga, kasi ako may example din ako na, ano lang, parang may gustong magpa-appointment, ganyan. No? Tapos, nung ano yun, ang nagfo-fall yung schedules niya na gusto magpa-appointment dun sa in between Christmas and New Yes. Year. Kasi sinabi ko na nako, all the way simbang gabi, wala po akong time. Ayun. Kaya, Nagka-window. doon na siya naghahanap. So talagang, kahit na dinecline mo na yung isang date, sabi niya, Father, 28, ganyan. Father, kung 29 ng hapon. Father, kung, eventually, ginabi ko talaga na, sorry ha, kasi that space, I reserve it for family and personal rest. Kasi yun na lang yung meron kami. Baka pwedeng January na tayo mag-usap. So, ano yun, parang sa akin, una, parang liberating siya na sabihin. Kasi nga, naghahanap ka ng dahilan. Yes. Tapos yung feeling ko, ako lang to, I'm not speaking for any priest, pero siguro ganun din sila. Yung kapag bakante naman talaga yung calendar mo, tapos may kumukuha nun, you feel guilty not to give it. Not to give it. Kasi yes. nga, pare kami. Pero nung sinabi ko yun na I have to block out this time, kasi kahit wala pa yung laman, I know that I will use that for either personal time or family time. Yes. So, yun. So, sinabi ko na, okay naman, naging ano naman siya. Ay, yes, Father Ed. Pero yung sabihin mo yun to express that Hindi clearly. naman siya matter of life and death. Ay, hindi. Kasi kung matter of life din, ibang usapan yun. Like, nung January 1 ng gabi, minsan akong patay. Oh my God. Kasi January 1, kawawa, wala na silang makuhang pare. Correct. Ako rin kasi yung nag-anoint yung nag-final rites dun sa namatay. So, parang, I journeyed with the family din naman. So sabi ko, sige, kaya naman. Sa totoo lang, January 1 ng gabi, wala akong schedule. Kasi nga, January 1. So wala din sila makuha pare kasi nga, January 1. Diba? Sino ba naman pare na magpapahinga na nga lang kami, kukunin niyo pa kami. Correct. Pero sige, I went out of my way to be there with them. So pwede naman din pag ganun mga urgent or hindi na pwedeng i-move, no? Pero, Father, nabasa ko yan sa sinabi ni Dr. Brené Brown yan. Ang Naku ating talaga. favorite author and researcher. Yes. That the most boundaried people are actually the religious. Talaga? I think... In what sense? I think because, di ba, like not just the religious na Catholic, but also the monks. Ay, oo. The monks, and even priests, di ba, they have time for siesta. Hindi ka naman pwedeng dumiretso lang sa kumbento nang walang appointment. Di ba? So parang do you have time for Monday? Wag mo, di ba, sabi Monday. Well, yung mga nasa parokya, di ba, Monday is rest day ng pare. Or kaya, meron silang siesta. I remember yung professor ko dati, hanggang alas 7, yung 8 to 7 p.m. yung klase namin, one whole summer, 1 week. Kasi nag-siesta siya ng 2 hours. So, meron siyang boundary setting na ganon. So, I think it might be true to a certain extent kasi meron kayong mga ino-honor na ganyan na parameters na hindi pwede na basta-basta. Hindi kami kalad-karen. Ganon. Yeah. Totoo naman din. Pero siguro yung balancing factor niya, lalo na dito naman sa Philippines, siguro sa culture natin. Kasi nasanay din talaga tayo sa mga, lalo na yung the older generations of priests talaga na ano rin sila yung pang-tao talaga. Yung, yung nasanay yung mga tao na pwede kaming humingi or pwede kaming mag-ask. Kakatok na lang sa kumbento, yung kakatok ganyan. sa kumbento. May mga ganong tao. Meron din mga taong hindi makalapit sa pare. Para siyang extremes. Yes. May mga tao na pag hindi ka in the circle, hindi ka makahanap ng pare, di ba? Kasi uso yan sa atin, saan ba ako hanap ng pare? Ay, si maraming kilala yan. Ganyan. So doon ka hihingi ng tulong kasi wala kang direct connect. Pero pag yung mga nandun naman sa circle, minsan parang, wala namang boundaries, ganon. Kasi, Father, kain tayo, text ganyan. mo lang. Ganyan. So iba-iba yun. So wala itong hindi ito patama or anything. It's just a statement of what is. Yes, no? what is. So, and kami naman mga pare who is in the middle of that, no, kami kailangan namin maging intentional din with ourselves. And like ako, sa totoo lang, minsan parang, dami ko na palang nauuhan. Oo Tapos pinagsisisihan mo na yung araw na May to. calendar ka ba? Meron. Pero minsan kasi nga, minsan ambush lang eh. Kasi tingnan mo lang yung calendar mo, sige, bakante naman, go. Tapos biglang marirealize mo na lang, hala ngayong araw, 8 yung
appointment ko? Nagpa-ambush ka pa? Oh, yung mga ganun na, although bihira na yung mangyari sa akin ngayon kasi I've learned from Wow, from congratulations. that. Oo That's naman. character development. Yes! Ako, hindi tayo aabot ng 7 years of prison ko. Pero if you Oo. come to think of it, and I think that's something that I actually wrote in my book, Draw the Line, that cultural siya eh. Ano siya, para siyang may family of origin upbringing natin, yung pattern natin. Totoo. Kaya it's very cultural. Kaya ibang-iba yung konteksto nating Filipinos when it comes to boundary setting. Being too clannish, Yeah, actually, close yeah. family na parang may right, di ba? Yung mga issue na may right lahat sa buhay mo pag Pasko. Mm-mm. O bakit kailangan mag-aasawa? Oo. Kailangan mga anak? Ganyan. So, may girlfriend ka na ba? May boyfriend ka na ba? Yun yung mga tanong. Because parang we're too clannish. We want a piece of that person. Tapos may question, ba't hindi ka pupunta ng ganyan? So, kaya it's very cultural. Kaya ibang-iba yung konteksto nating Filipinos when it comes to boundary setting. Being too clannish, Yeah, actually, close yeah. family na parang may right, di ba? Yung mga issue na may right lahat sa buhay mo pag Pasko. Mm-mm. O bakit kailangan mag-aasawa? Oo. Kailangan mga anak? Ganyan. So, may girlfriend ka na ba? May boyfriend ka na ba? Yun yung mga tanong. Because parang we're too clannish. We want a piece of that person. Tapos may question, ba't hindi ka pupunta ng ganyan? So, yung millennials, they are the ones who are very particular, and especially the younger ones. They know their boundaries so well. Mhm. And they know their boundaries, but they operate with guilt. What does that mean? Parang, okay lang ba yun? Nag-no ako kasi ganyan. Alam ko naman na hindi dapat ganyan-ganyan eh. Parang, gusto mo mag-set ng boundary, pero natetense ka pag nag-set ka ng boundary. Totoo Parang you yan. don't know how to go Oh my about gosh, it. that's so true. Kaya, well, Is that actually, us, a millennial thing? Is that a millennial thing? yes, probably why? Because you grew up with the generation na the X and the Y, meaning the Y is the millennial, we grew up with a generation that children are not heard. Mm-mm. They're just seen. Oh. Di ba tayo yung wag kang sasabat sa usapan ng matanda, pero sila may right sila sa buhay mo. Mm-mm. So, hindi ka allow mag-express. Ah, Pero papakialaman nila lahat ng decision mo. Lalo na yung Gen X. Kasi sila rin yung lahat pinapakialaman ng hindi naman Ano bang pinapakialaman before ng the parents ko. Gen X boomers? Yes, the boomers. And yung mga boomers, 'di ba? Sila yung generation like my parents. Sila yung meron mga nagdidikta kung anong kukunin mo sa college. Mm. So may overspell 'yan dun sa tapos yung Gen Y, they are more they're their own person, but ang rootedness niyan at family of origin upbringing yan, galing pa rin dun sa totoo. sa X at saka sa boomers. So, technically, hindi pa naku-cure yung generational pattern na yan. So, pagdating sa inyo, alam kong may boundary, alam kong malito, hindi na ako okay, kaya sila nag-struggle with mental health. Aha. Kasi alam mo nang dapat hinihindihan ko. Kaya sila nagsasalita. But, hindi sanay yung structure. Let's just talk about family. Hindi sanay yung family mo na nag-assert ka. Or sa kanila, no yan. Tabu yan. Oo. Anong boundary? So, di ba, assume lang, taga-salo. Taga-salo lalo na ng budget. Oo. Hindi naman yung pinag-usapan, hindi naman nag-family meeting nung araw. Meron man, pero 1%, 5%, I don't know the data, but you rarely hear families of older generation having a family meeting and talking about who will pay for whom. It's always assumed. So, pati yung assignment mo na ikaw yung financial contributor, ikaw pala yung primary major sponsor ng family mo. Oo. Ikaw pala, inassume yon because maybe ikaw yung single, ikaw yung may financial capacity, ikaw yung panganay. Oo, Inassume nila na okay lang. Yun yung mga uy, nakita ko si nakabili ng bagong maraming pera to, may bagong kotse. So, pwede nating i-assume na kaya din niyang sagutin yung dinner natin mamaya. Saka yung parang post ka ng travel, nung nakapag-gather ako sa friends ko, yung isang friend ko sabi niya, tatlo lang naman kami, my college friends, hoy, post ka ng travel photos mo, wala pa bang nangungutang sa'yo? Tapos, after a few days, to end up, girl, nagkatotoo yung sinabi mo, may nangungutang na nga sa akin. So, I think that is actually very boundary issue. Boundary issue na parang, yung people want a piece of you. People want a piece of you. So we need to learn ito, I classic like that. example
pag Christmas gathering, di ba meron sumasalo lagi ng gatherings? Oo. Sa amin na 'to, ganyan. Saka meron Kami din naman, host, oo. at saka meron din naman nag-a-assume na kayo na lagi. Yung Ah. parang, anim yung pamilya mo. Tapos, kalahating kilong menudo lang yung dala mo. Good luck sa potluck. 'Di ba? Oo. Tapos, ina-assume kasi na somebody will pitch in always. Mm. So, meron sa bawat, tanda ko yung sinabi, favorite ko talaga itong point ito ni Father Dave Concepcion. Hmm. Walang libre. Mhm. May nagbayad. Aha. May nagbayad. So, in everything, kaya I say that when you say no to a few, you say yes to you. Hindi libre yung oras mo na binigay sa kanila. Mm. Hindi libre yon. May nagbayad. Mm. Meron kang binayaran. Ano yung bayad mo? Nagkulang ka ng rest. Oo. Kinonsume niya, tumambay sila sa utak mo. Oo. Nag-overthink ka kasi. So, marami rin siyang resources na nakakain sa'yo. Mm. So, your boundaries are actually there to help you support the things that you really want to pursue and do in your life without being unloving. Magbibigay ka naman, hindi lang yung lahat in their terms. Oh, yun dapat ang maalala, no? Oo, boundaries. Kasi hindi naman ako nagdadamot. Hindi ka nagdadamot. And also, as Brené Brown defined boundaries are knowing what's okay and what's not okay. Kasi connected yan sa values mo, connected yan sa buhay mo, connected yan sa faith mo, yun eh. Mm-mm. Tapos magre-reklamo ka, pagod ka na. Nagre-reklamo ka ba, Pads? Oh, nagrereklamo naman. Yan lang din ang maganda dun sa mga tao na sa circle mo na rin nakilala mo. Correct. You can be honest na, pagod na ako ha. So, kunyari, alam na nila yon na, Oo. pagbigyan kunyari, I will do this mass kasi I know you need this. Oo. Kailangan ng family nyo, ganyan. Pero, I can tell you upfront na pagod ako ha. So, alam na nila yung ibig sabihin. Huwag na natin masyadong kulitin si father. Huwag na natin iyayain mag-dinner mamaya. Huwag nang masyadong And we can be like that ganyan. to the people who understand. Yeah. So, I can be upfront na, ito ang estado ko ngayon ha. Intindihin nyo na lang. Correct. Which is maganda kasi may mga tao nakakaintindi. Pero sa totoo lang, may mga tao who reacts when you set boundaries. Ito yung tricky doon. Siyempre, nabasa ko rin Kevin Ray Brown and I expounded it. Oo. The people who got offended when you set boundaries are the people who are actually benefiting from your lack of boundary. Oh, yeah. Diba? Sila yung nakikinabang. Parang, bakit mo puputulan yung budget? Kasi ganyan. Ikaw kasi, halimbawa, nagbibigay ka sa nanay mo, tapos yung kapatid mo, yung pala siya yung laging humihingi. So magagalit siya, bakit puputulin mo yung, or babawasan mo yung sustento sa nanay mo, hindi na siya makakahingi. Ganun lang. Yeah. Wala naman tayong sinusustento magulang. Wala ka naman sinusustento magulang. Wala. Ako, wala. Wala. Well, blessing yun sa atin na wala. Diba? Ako I rin understand. wala. Yeah. Oo, wala. Minsan nga parang yung parents pa yung may support. Oo. But I've heard a lot. Yes. Like during the Holy Week retreat, Pads. Kaya talagang parang, ay wow. I really pushed to write the book. Yung Holy Week retreat ng East Bay Area. For example, we had in pastoral care, on-site pastoral care session. So kung meron kayong confession, di ba? Meron kaming pastoral care. Oo, ang laking bagay nun. Grabe. So, about kung may kinausap ako, halimbawa lang numbers to, pero numbers came. For example, on one day, I was able to talk to about 7 to 8 people. On-site session. Kalahati niyan. Boundary issue because of money. Because of pagod na sila yun yung mga issue na ng mga sinusustentuhan yung magulang nila. At yung buong pamilya nila. Pamilya nila. Tapos meron pa dyan na parang pinigil ko na nga pong magsustento kasi ako naman, kasi may sakit na ako. Kasi mag-asikaso sa akin, bawa older single. Diba? Tapos yung iba naman, panganay ka, mula po working student ako, nagbibigay na ako Tapos ngayon, pati mga kapatid ko graduate na. Ako pa rin ba magbibigay? Parang naging assumption na lang nung iba. So wala ka talagang, yung ibang usapan yung sa'yo lang umaasa. Pero ibang usapan yung namihasa. I have to use that malalim na Tagalog. Namihasa. Yung ibang tao na ikaw na lang lagi. So inassume nila na okay lang sa'yo. And until you speak up. Pag nag-speak up tayo, ibang story.
May family drama na nangyayari. Di ba? Di ba? Pag nagsalita ka sa pamilya mo, parang ikaw pa yung mali. Ikaw pa yung mali na ikaw yung madamot. So, ano yung mga tatawagin sa'yo pag ayaw mong magbigay or ayaw mong pumayag sa gusto nila dahil nagba-boundary setting ka? Ikaw yung madamot. Ikaw yung suwail. Wala kang pakialam. Oo nga. Walang utang na loob. Walang utang na loob, lalo na yan. Wala kang puso. Tapos ano na forever under review ang mga posts mo. Ganyan. Wala daw pera, pero nakita mo yun. Correct. Kaya wag ka na mag-post. Wag ka na lang mag-post. Hindi, okay, nakita. Mari, nakita ko yung anak mo, nasa nasa mo, parang nakakaangat na siya sa buhay, Ganyan, di ba? Kasi yung kapitbahay mo, wala yung boundaries. Ayun na nga. Yun yun, di ba? Ano yung mga tawag dyan? Yung parang high-speed internet access. So ito, you're putting boundaries in your life not because you're madamot or unloving, but because you want to really spend more time and your resources with the right people and with the right direction. So, nag-iipon ako para dito So, bakit ko bibigay ito sa'yo? Or hindi naman pwedeng Christmas party. Lahat ba kailangan mo oohan? Umuo ka ba sa lahat ng Christmas party invite sa'yo? Hindi naman. Pero honestly, that's because may conflict na. So, may nakakuha na ng ibang Correct. kasi nga, naman, ganun talaga Pero gusto mo ba kasi oohan lahat? Hindi naman, din diba? talaga. Oo. Hindi, marami naman doon. Hindi naman ako sobrang popular na ini-invite ako ng maraming tao sa Christmas party. So, I'm happy naman to join 90% of the Christmas parties I'm invited to. I'm happy to be there. No? So, pero yung iba, syempre, minsan, syempre, parang, pwede bang dadaan lang ako? Ganyan. Yeah. Pwede bang saglit lang kasi, so di mo masabi, kasi pagod na talaga ako. Kaya, or, I need some time. Ang hirap kasi i-explain nung puyat kasi ako ng 3 araw, ganyan. Tapos baka sabihin kay Father Pasko naman sasabihin, sino bang di pagod? Lahat naman tayo pagod. Di ba? Patay tayo dyan. Pero mahirap ba sa'yong mag-no? Sa akin hindi Sabi mo na kasi super. nag-character development ka. Ikaw i-interviewin ko. Patay tayo dyan. Paano yung dati tong now? Di dati nga kasi talagang kasi siguro kasama talaga yun sa character arc ng lahat ng pare. Pag bagong pare ka, go ka lang ng go. Para ka si Rufa May, go ka lang. Kasi nga, buong-buo. Kasi ang tagal mong hinintay na maging pare. Yes. You dreamed of this time. You're eager. You're eager to do that. Pero hindi mo mapapansin na lumampas ka na pala dun sa okay. Sa kota mo dapat. Oo, tapos pagod ka na. Tapos ma-realize mo na, ako na lang to, ayoko na idamay ibang pare. Nare-realize mo na parang I'm just doing this out of duty, parang nagkakaroon na ng regret or ng sama ng loob na dapat di ko ito. So nagkaroon ka naman ganyang insights? Oo, nagkaroon ako ng mga ganung mga internal conflicts. Tapos yung mga misa so ano na naman parang sabi ng mga empty. internal dialogues mo? Sabi ni Anger. Wala naman. Ganun lang. Parang hindi to pwedeng ganito. So, pero ano yung dominant feeling doon, Father? Ako more of regret. Regret And yung sa akin, yung na-realize ko rin na, kasi nagkakaroon din ako ng anger, yung parang nagiging suplado ako. Yes. Pero na-realize ko na yung anger ko is because I'm angry at myself for not saying no. Yes. So, yun yung na-realize ko din. Na hindi ako galit sa kanila. Kasi maraming galit ako sa sarili underlying ko. yun Oo. So, yun pala sa'yo, ito anger, ang or regret yung lumalabas, or kunyari masungit ka, pero deep within pala, pagod ka na, sa exhaustion, or kaya yung regret sa sarili mo, bakit ko ba ito inoohan, ganyan. O yun nga, galit ako kasi hindi ako nag-speak up when I could have. Yeah, yun. Hindi ako nag-set ng boundary. I think maraming Teka, podcast mo ba to o sa akin? Patay, ayoko na kaya dapat mayroon pa isa dito Hindi, kasi diba, yun yung madalas yung parang, nagagalit ka sa sarili mo because of something. So, mamili ka. Magalit sa ibang tao, magalit ka sa sarili mo. That's true. Pero yun yung isa sa mga parang, oo nga hindi pala ako galit sa kanila. Mas galit ako sa sarili ko dahil I should have said something nung kaya ko pang mag-say ng something. So, really, kaya diba, we're talking about boundaries, but really, your emotions about your relationships tell something that it's not right.
Yes, yes. Yun yung yes. indicator niya. You hit a sore button there. So, Doc, before we go like, much farther, siguro can we get a clear lang handle on what boundaries are and what are they not? Meron bang mga Yeah, misconceptions? madami. And siguro yung goal natin today is to teach our listeners like a simple 1 or 2 steps that they can start with to have healthier boundaries in their life. Okay. Yeah. So That's- that's a ano very muna good- siya? Oo. Well, as I said earlier, di ba, Dr. Brene Brown defined boundaries. That's about saying what's okay and what's not okay. But to be more technical about it, I used in my book the definition of the American Psychological Association. It's hindi natin siya kita. Aha. So yung sa jeep, kita mo yung boundary, di ba? Pero kasing welcome, ganyan. You are entering NCR. O yung ruta nila leaving, nakalagay. okay. So it's a psychological demarcation that protects the integrity of the person or the group that helps us set realistic limits. Yun yung gusto ko. Realistic limits, hindi naman sinabing hindi pwede all the time. So that we can participate in something. Like an activity, I know in this relationship, hindi mo naman sinasabi na hanggang dito lang, but this is what I can offer. But if not that, hindi na. So it's realistic limits that you are setting personally. It's the realistic limits I'm setting for myself so that other people around me knows how to operate, or I can tell them ito yung gusto ko to, where they end and I begin. Ay, teka lang, time ko na to for myself. Yung sinabi mo kanina, I wait kasi personal time ko na to. You are setting out to the world, even to just one person, that this is my limit. Hanggang dito lang. Emails are actually very boundary way to Ano yun daw? email. Are very boundary way? Boundary way to communicate. Oh. Why? Hindi mo naman kailangan mag-reply immediately to email. Tsaka walang red. Yes. No. At saka, yung iba kasi di ba mag-chat, hi. Naku, pet peeve ko Hi. talaga yan. Yung Ilang parang- beses ko na yun sinabi sa ibang Ako tao. rin. Pero di ba, that's checking kung makakapasok sila or hindi. So, sa akin ang chat, mas hindi siya boundary as compared to Oo email. naman. So- Ako talaga din, hindi ko lang sinasagot pag walang pakay. Yes. Gusto ko malinaw yung pakay. Kaya ako rin, so you dictate to people how you want to operate. So ako rin, pag meron na kailangan, Pads, hi po, Happy New Year, pwede po ba tayo ng ganito? Yun, I intentionally Exactly. say it. Kasi ako ganun din. Talagang i-express mo yung pakay. So that's boundary, but for some people, kasi we operate on hiya. So, I like what you asked kanina, what it is not, marami. Alam mo, in my book, ang nilagay ko doon, ang pinakamagandang example ng boundaries, alam mo yung parable of the 10 virgins? Ang galing ng boundary setting nung 5 virgins. 5 wise virgins. Kasi alam nila, wait, we prepared. Kasi tinan mo, come to think of it, if we always operate on awa, nakakaawa naman kami, hindi kami pinagbigyan. Hindi kami binigyan ng oil. Ba't di ka nag-prepare? Ba't di ka nag-prepare? Nung high school ako sa college, ayoko namimigay ng pad paper. Nako. Kasi meron mga parasites. Alam ko na yung reputasyon mo niyan sa mga classmate mo, yung madamot. Oo. Ay, hindi. Ang ginagawa ko, magdadala lang ako ng konti. Maglalabas ako pag late na. Bakit? Kasi gusto kong sabihin, Oo tinuro nga. ko rin sa mga anak ko, hindi kayo kasama sa budget ng mommy at daddy ko. Yung resources nun, minaghirapan ng parents ko. Kung isang beses mong nakalimutan at pangalawa, okay. Pero kung tuwing may exam, nakadepend ka sa akin, sorry. So yun yung parable of the 10 virgins. 1 or 2 emergency situation, it's okay. But you have to prepare. Yun na. You have to prepare. You have to do your part. So ito yun. I'm telling you what's mine and what's yours. Natutuwa ako kasi at least pareho tayo ng iniisip. Kasi nung during last December, I was asked to give a talk about how to avoid burnout for servants. Ay, wow. Ang lakas ng loob ko magbigay ng talk doon. Pero born from experience. And sinabi ko rin yun nung bata akong pare, hindi ko tatanggapin to kasi wala akong karapatan. Oo. Pero ngayon medyo may karapatan na po ako dahil nang galing na ako dyan.
So yung buong brief nila sa akin was these are new people who enter the community, Oo. are eager to serve but we don't want them to burn out. Ang ginamit ko rin ay Parable of the 10 Virgins. Yan ang aking Yes. ginamit na anchor imagery. Kasi sabi ko, ito yung perfect example kasi ang concern ng 5, lahat tayo mauubusan kung Correct. i-share Share namin namin. tong meron kami. So, hindi nyo magagawa lahat Oo, yung lahat purpose. tayo babagsak. Correct. Oo, hindi yun siya. madamot. It's just Yun that siya. we have to make sure na what we are here for, Oo. maa-achieve O, nating tingnan mo, lahat. hindi naman emergency yung kasal ng bridegroom. Oo. Hindi naman emergency yun. Alam mong mangyayari yun. Bakit hindi ka nag-prepare? Yeah, exactly. It's about prudence, no? Na it will catch up on you din dahil hindi ka naging prudent. Ano yung prudent? Pero, Classroom ko define yun yan. nung Oo, di ba? Di ba gifts of the Holy Spirit Yeah. yan? Define mo paano nag-blend ang prudence sa boundary. Wala, kasi alam mo dapat yung paghahandaan nyo, di ba? So, lahat tayo pare-pareho ng gagawin, binigyan tayo ng the same instructions, correct. the same information, the same things to expect. No? So, bakit hindi mo ginawa yung ginawa namin? So, ganito yan. In the Filipino context, ikaw pa yung masama. Oo, kasi ginawa mo yung dapat. Ginawa mo yung dapat. Parang, bakit ka kasi nag-prepare? Or, bakit hindi ka namigay? Ikaw nga meron eh. Bakit? Tinan mo yung root niya na one root is actually our family of bringing. Aha. Na dapat laging mag-share. Kung ikaw meron, ikaw mag-share. Which is a good thing naman, Doc. Which is a good thing. But early on, I'm the eldest. Mm-mm. I'm the eldest of 3 girls. Oo. Early on, when I was a young counselor, a psychologist corrected me. I was in a psychospiritual seminar in Senakel. So, yung mga rational tapes na pag ikaw yung panganay, hello, Wow. kailangan ikaw magbigay. So, sabi sa akin ni Dr. Villasor, sabi niya, yeah, but that thought, ikaw lagi magbibigay. How are you teaching the other siblings younger than you to respect your belongings or what you have? So, saying no, it's about also teaching them how to respect you. And for them also to do their part. Alam nga naman, ikaw na lang yung bigay ng bigay. And I think na-stuck tayo as a culture na ikaw yung dapat magbigay, ikaw panganay. Kasi hindi mo in-empower yung other half of the family. Yung other half of the bargain. Ayan, yung parable of the 10 virgins, di ba? Yeah. Hindi na-empower yung 5. Nakanganga sa pansitan. Oo, tapos kami pa yung masama. Correct. Kasi may nagtanong talaga, di ba father naging selfish sila? Kasi hindi nila shinare. But So, it's not being selfish. It's actually being self-advocates. Hindi ko tinatawag na selfish. Why? Kasi there's a bigger mission eh. Yeah. You need to yun na. accompany the bridegroom. Kung para lang sa kanya yung ilaw, ayoko lang talaga mag-share. Kasi akin to. No, but we need to meet a mission. If you are selfish, para lang sa sarili mo at wala kang purpose. Period. Para lang sa sarili mong ganda, sarili mong success. Yeah. But because look at the bigger picture. You have a bigger mission to fulfill. If we do this, the whole mission will be affected. The Yes, whole ministry the whole point will will collapse. Yes. No, will not be met. Diba? Diba? So, Pareho ang ganda tayo nun. dun. Ay, ganda naman. Nagatuwa ako dun sa point na yun, Doc. Kasi ako din, ang palagi ko lang sinasabi is that yung kunyari, the term often used nowadays is self-care, no? Yes. Self-advocacy. No? Yes. But parang the simple way I define it is it's self-care towards self-giving. Yes. Nagiging selfish siya kung self-care lang yung point para lang sa sarili. Pero kung you are doing self-care so that you can give, Yes. di ba? Better. And that's my definition of more self-care. In sustainable. my other book, You Can Care For You. Nag-plug. Yeah. But that's how I defined it kasi nga we operate that it's selfish to do self-care. Kasi puro ka pa, no. Like, I'm a mother and I wear many hats. I need to take care of myself so I have more to give. So I can fulfill a bigger purpose. Yeah. So it's not really self-serving only. But if it gets stuck with you, yung sinasabi mong self-care, yung sinabi mo yung boundary, yun yung selfish at yun yung self-indulgence. Yes. Akin lang tong oil, akin lang tong lahat ng magagandang gamit, akin lang lahat ng limpak-limpak na salapi, hindi ko i-share sa inyo. Yun yung selfish. Kasi deserve ko to eh. Ako naman naghirap Correct. dito. Pinaghirapan mo and then,
Oo. So okay, sige sa'yo yung gamit. Does it help you become a better person? Oo. Napasaya ka niya. Okay, will you use it to serve others also? Yun. Yeah. So, yun lang din. No? Kasi nga, baka yung iba, what they're only hearing is, hindi na ako magbibigay. Kasi sabi ni na Doc Yeah. at ni Father, pwede yun. Hindi naman yun ang sinasabi namin. Ang sinasabi namin, hindi yung wag ka magbigay, kundi magbigay ka ng tama, ng Yes. sapat, Yes. at hindi yung abuso na sa iba, galing sa Father, iba. pag chismisan natin, maraming tao, they really felt abused. Oo naman. Kasi lagi na lang daw sila. Oo, na-stuck Yung mga na sila battle doon. cry, parang lagi na lang ako. Parang si ate. Bakit parang kasalanan parang ko? sina Teddy, tsaka sina Bobby, di ba? Kung alam niya yung movie na yan. Parang kasalanan ko, parang lagi na lang ako. Because, it's, one misnomer also. So, boundaries, people thought it's self-serving, but no, it's not. Second, they thought also that it will hurt relationship. Kasi sa totoo lang, culture natin mga Pinoy, we don't want to rock the boat. That's very true. I think I consider myself as a disturber. Mm. Magaling akong mang ano. Sabi mo nga sa akin. Oo nga, si Doc, ito lang ano naman. Pero because meron pa nga nag-comment sa akin na, Diyos ko, itong libro mo, Doc, mananampal na naman. Oo. Gusto ko rin ipanampal. Tapos magrereklamo ka na ikaw wala lang lagi. Bakit hindi mo na-realize na inaabuso ka na rin? Huwag kang, sorry, kailangan ko ito sabihin, huwag kang TANGA. Diba? Kasi pwede ka naman mag-no. It will hurt relationship. But is your goal to hurt people? No. Your goal is actually to make the relationship better and healthier, not just for them, but for all. So, akala nila makakasakit, pero sa totoo lang, makakasakit at makakasakit ka eh. May masasaktan May din talaga pag masasaktan hindi ka talaga. nag-boundary setting. Kaya lang, gusto mo ikaw, sige ikaw. Di wag kang mag-no, sige, ikaw masasaktan, ikaw mahihirapan. Tapos nagkakaroon ka ng anxiety, nagkakaroon ka ng mental health issue, ikaw yung na-depress kasi feeling mo depleted ka. So, bakit hindi ka nag-no? Ba't hindi ka humindi? Nakakahiya eh. Kasi may maririnig ako. So, you cannot have it perfectly the way you want it. So, alin dyan yung mas mahalaga sa'yo? Kung mahalaga sa'yo yung well-being mo, protect it at all cost. Kaya lang, kung ang mahalaga sa'yo yung sasabihin ng ibang tao, that's operating differently. Huwag kang magreklamo kung bakit ka napapagod. Totoo. Ang galing. Meron ka pa ba, Doc, na what is it not? Para ano? What is it not also is, anong sabi sa libro ko? It makes us also unloving. Gusto ko yung kinoconsult mo yung sarili mong Oo, words. kinoconsult ko. Kasi sa tagal ko na siyang nagawa, di ba? Boundaries makes us very unloving. Yun yung myth. Yun yung myth, di ba? Oo. Parang, ito ang damot. Di ba? Parang bata, ang damot. Parang, grabe ka. Parang, kasi yung iba, they pull out ito naman, hindi mo ba mahal yung pamilya mo? They pull out the love card. Oo. So, they pull out na, pamilya naman tayo eh. Oo. Friends naman tayo eh. Yun. They pulled out that card. Tagal nating magkasama. Diba? Yung mga inaanak mo. Di ba? Oo, di ba? So I get that. Doc, may mayroon akong gusto itanong din. Kasi, feeling ko kasi, lalo na in Christian circles, meron pang another layer yon. Yes. Because we are expected, kasi on the outset, when you look at Jesus Christ, He's a person who exhausted Himself completely Yes. in giving, which is Yes, true. true. Absolutely true. So ikaw, Doc, kasi you're also a devout Catholic, di ba? I'm a priest, no? How do you merge that? Kasi nga, parang ang nangyayari is, ito yung role model natin. We are Christians, we follow Jesus. But if you see the life of Jesus, He knows how to recharge. I know, yeah, I love it. He knows how to, magtatago ako, when you've been, I love Galilee. And I know why Jesus loves Galilee. He can just be on the boat. That's boundary. Kasi pag nasa boat siya with just some friends, he can just be himself. Pwede lang siyang tumanga sa kawalan. Matulog, di ba? Kasi ang ganda ng Galilee di ba? So, pwede punta ka doon, maganda yung sunset dyan, andyan yung mga seagulls and the birds flying around you. So, it's just his way. Bakit siya nagpupunta ng boat? Sa tingin ko, kasi yun yung very boundary, hindi siya makahabol ng kung sino doon. And he's very good at that. And then, di ba yung gigising siya ng umaga para lang mag-pray, to recharge himself. Yeah. He knows how
to set the tone so that he has more to give. Wala naman tayo nakita sa Bible na nagsabi na pagod na ako, Lord. Kunin mo na ako, tapusin na natin tong mission na to. Hindi nga eh. Hindi rin si Jesus sinabi, sumusobra na sila ha. Oo. Parang gusto na lang ako mag-preach. Kinuha na nila lahat. But hindi eh. Kasi he knows how. Actually, I was gonna say the same thing. When I think about it, Jesus actually lived a very boundaried life. Yes. Hindi lang halata kasi nga magaling siya mag-set ng boundaries. Yes. Kaya it looked like he was the most selfless person. He looks so and he can be selfless. Yeah, Because he because- knows how to charge himself without relying on people. Yeah. Hindi ko dinedictate sa'yo na, hindi, respeto mo muna tong pahinga ko, magpapahinga ako eh, di ba? Hindi eh. Kaya nga, ang galing, if you look at it closely, si Jesus magaling siya mag-boundaries. No? Pwede siyang taxi driver. Wala bang taxi nun, Pads? Pero di ba, I think yung mga walks niya with friends, Yeah, if you, tsaka you yeah. know, if you look at if you watch, Chosen, or you look at the Bible itself, so he has encounters na by himself lang eh, na maybe unknown, pero ang nakita lang kasi natin, yung kanyang public work. Yeah. But yeah. there are a lot of snippets. I'm sure hindi niya siya makakatagal sa public life niya na so demanding. Pero mo para dumugin ka ng Oo, thousands. sumakay ka ng bangka, lumipat sila sa kabilang shore. Correct. Ang galing nila nun. Nag-grab kaya sila, di ba? Or yung iba, Bumoundary nag-angkas. din sila. Di ba? Yun, di ba? Because alam mo, when you come to think of it, Father, when people know you have loose boundaries, it's easy for them to just keep asking you. Yeah. Kasi ito yung madali ka naman mag-no, madali ka mag-yes. And human nature yan, no? I guess hindi naman tayo sasayang masasamang tao to mga to. Pero it's human nature that Yeah. if someone is parang madaling lapitan, nagiging reliant ka rin sa Correct. kanya. Ang perfect example niyan, yung nagre-reply ka ng chat sa gabi. Ay, naku Lord. I learned this lesson so... Lalo na kung work. Oo. Sometimes kasi pag friends, you know who are the friends na kagabi, Oo. may nag-message sa akin na friend. Moms, pwede ba ako bigyan ng oras mo bukas kasi may concern ako sa anak. Na meron, kinoconsult niya sa akin yon. But alam ko kasi, medyo emergency yung case. So sabi ko, tawag ka na. Matutulog na ako pero tawag ka na. Tapos sumunod nun, meron akong cousin na nasa abroad. I-consult siya sa akin. Nagkataon, habang kausap ko yung isa, nagme-message sa akin yung pinsan ko. Sabi ko, can you just send me a voice message? Or tell me what's wrong, tapos let's set a schedule tomorrow. That's boundary setting kasi patulog na ako. Oo. Kasi yung kanya naman, hindi matter of life and death. Diba? So, pag nagre-reply tayo sa trabaho na work-related, alam nung mga ka-reply mo na nagre-reply ka ng ganong oras. So, you have to honor na wala na magre-reply ng ganyang oras kasi hindi yan magre-reply. By all means, hindi yan magre-reply. Pag alam ng tao na gano'n, ito yung you teach people how to treat you. Yeah. Yeah. I get, yeah. Ako naman medyo guilty ako dyan. Although tinatry ko naman. Kasi ako, Doc, pag may concern ako, pag hindi ko yan binanggit sa'yo agad, makakalimutan ko pa yan. Naintindihan ko So ako naman. sinasabi ko rin na hindi mo kailangan mag-reply Correct. ngayon ha. Pero Sinasabi ko rin yan. Sabihin ko na sa'yo na kailangan natin makuha yung update tungkol sa project na to Correct. bukas agad-agad. Or minsan ako ay early riser. Oo. Kindly attend to this later. Sasabihin ko later. Oo. Yes, Later. yes. Oo. Oo nga no, tama, pwede rin yun. So yun lang, pero syempre nagigilty ka pa rin kasi you're putting the mental burden already on the person na may kailangan akong gawin bukas. Kaso nga, ako din naman, alam ko talaga sa sarili ko, pag hindi ko to sinabi ngayon, lilipas ang Makakalimutan araw bukas, Correct. nakalimutan ko na yan. So, Parang wala- nilalaro ko lang din. Yung my sister, sobrang aga rin niyang gumising. Boss siya sa work. Mhm. So, sabi sa minsan magre-reply siya 5:30 a.m. It sets the tone na parang, oh my God, nakaka-pressure yun. Dun sa mga staff niya, sa Oo. team niya. Sinabihan siya ng boss niya. Sinabihan siya nung head nila, schedule email mo na lang, pati yung approval. Para, you don't create that burden. So, boundary yun niya. They know you're working. Internal na lang natin na nagkatrabaho ka na ng alas 5:30. Pero internal na lang natin yon. Para sa mata nila, yung email mo, sinend mo ng 8 a.m. which is officially the
time. Yeah. So parang ganon. So hanap tayo ng way na mabiber ng scheduled chat. Oo nga, dapat yung chat nasa schedule din. Oo. I mean, yung Kung mga kailan ganong masisend. official communications. Baka yung mga work chat platforms may ganon. Hindi ko alam. Yung mga... Pag chat yata, pag email, oo. Pag email pwede, definitely. yun. Oo nga, no. Kasi yun nga, ako din naman, I have to work with... Ako din, minsan nagka-comment sa akin tao, Father, ano mo sumagot minsan? Yung curt, yung very pabalang, yung mabilis masyado. Kasi nga ako, inuubos ko lang yung chat ko. Kasi alam ko, pag binitawan ko na tong chat na to, as mawawala ako ng ilang oras kasi may gagawin ako, hindi ko na yun mababalik. Yes. Halimbawa ngayon, di ba? Nakasalang tayo dito. Hindi naman lahat, we cannot please everyone. Yeah. And we cannot attend to all. Mm-mm. I think that's also cultural. Yung gusto mong ma-please lahat. Mm-mm. But you cannot be all to everyone. Yeah. That's something that we need to accept. Kaya, kung hindi mo kilala sarili mo, yung self-awareness, napakataas on setting boundaries. Self-awareness, tapos mag-ooperate yan ng self-worth. Kailangan ko to i-landing. Bakit? Bakit ka oo ng oo? Kaya minsan may tinatanong kayo, bakit ka yes ng yes? Saan galing yan? Kasi you're operating from pleasing people. Saan galing yung pleasing people? Because your fulfillment is to help people. Yeah. Why? What are you operating with? Saan galing pa rin yung hurt na yun? Bakit it's all about others? Kasi you fear rejection. And you have shame on how you are as a person. So pag hindi mo sila na-please, you feel na it's about you. Pag hindi mo na perfect yung expectation sa'yo ng ibang tao, you feel that your worth is actually connected to that. Yun yung medyo bottom ng boundary issue. It's actually an issue of self-concept and self-worth na malalim. O diba yun pala yun? Ang ganda nung Doc. Saka gusto ko yung binomba mo kami ng ganyan. Tapos siyempre wala na tayong time masyado, di ba? Mauubos na yung time natin sa podcast eh. Paano yan? Tawagan niyo po yung LOJ. Pass and ask for Doc Itchel. Ayun na nga yung boundary ko. I'll tell you the boundary there. So, I don't take in clients from pastoral care. Kasi they would just ask for me. So, I really do the admin work. Yeah. So, I really pass it on to the team members. Kasi kung meron mga nag-email na, if we donate back, can we get Doc itself to give us talk? Tapos minsan naman may nag-email, they want me to give a talk, pero pinasok na sa pastoral care. Yung pala, wala silang budget. So they thought, if pinasok na sa ministry, but it's a corporate thing, so magaling ang mag-boundary pads eh. I see through people. Not being mean but I see through people. Why? As a counselor, ever since counselor, guidance counselor, hindi ng distrito, ng kung ano, hindi ako yung binaboto. Okay? Minsan kasi may taxi driver na nagtanong sa akin, ay ma'am, counselor po kayo, 10 distrito. So, hindi ganon Ako yung counselor na guidance counselor. Ever since I work as a guidance counselor, we were trained not to give our personal details to our students, parents, or clients. True. Everything needs to pass through the official school communication. So until now, I have a page. I have a Facebook page, Michelle Alignay. Dati naka-on yung messenger niyan. Tapos nung lockdown, parang gusto kong gawing suicide hotline or mental health hotline ng mga tao. I put my boundaries. I step my boundaries. So now, it's an email. So, nafi-filter ko yung mga intentional people who are seeking me, not na, kasi may mga tanong ako na, may depression po ako, ano pong gagawin ko? Ano pong gamot na pwede ako? Hindi po ako yung doktor na kailangan na nagre-reseta. PhD po ako. So that's my way to put boundary. Yeah. Kasi my work, ikaw rin. Ako rin. Yung trabaho natin are actually subject to abuse. Totoo naman. Kaya kailangan malinaw sa iyo kung paano Yes, so malinaw sa iyo yung mission mo, malinaw sa iyo kung sino ka, at malinaw sa iyo yung buhay na gusto mo. Yeah, exactly. Wow. But it's not being mean, ha? We're not mean. We have to we have to normalize. Yes, I love that. Not thinking of boundary setting as selfish or
being mean. No? It's Mhm. just something we do to keep on giving and to keep giving ourselves in a better, Yeah. healthier, sustainable way. Yun Yes. dapat yun. So para din to sa paalala din yun sa mga tao na I will use the self-care card to be selfish. Kasi may ganun din ako, Doc. Nung na-realize ko, medyo lumampas naman ako minsan. Hindi no na ako ng no. Kasi natuto ako mag-no. Ay, balansin mo naman, Father. Oo nga, Wala so- hindi mo ba napansin, wala ka ng social life Hindi after. kaya parang dinagukan ako ni Lord na, huy. Sado na ha, pari ka. Sabi ko, oo nga. Hindi naman Alam mo, nagtagal, pero alam sabi mo, ko, oo ako, nga, no. may nagtanong sa akin na, nag-take ka ba ng, because I do corporate talks. Yeah. Not many people know, but since I lead the Light of Jesus Pastoral Care, and that's my missionary work, I do corporate work. Siyempre, kailangan ko rin kumita kada meron akong pamilya, di ba? So, hindi naman ako nepo baby na may Yeah. pera na lang. So, I need to balance that. So, tapos may nagtanong sa akin about church groups. Do you say, nagtutok ka ba sa ganito? I cannot give talks to all churches. Tignan mo, usually, Sabado mag-i-invite. Ilan ba yung Sabado? 4 lang. Totoo yan. Tapos ba't hindi ko na pwede? Kasi meron ako ibang commitment. So, this is what I personally do. I will only give a talk if it's ganitong day. Tapos, nagbibigay ako sa sarili ko ng 2 to 3 church slots a month. Walang tanungan ng cost yan. Parishes, like parish, minsan diocese. Alam nyo na, may tatlong Hindi, slots meron ito. akong slots kung available. Pero, Lord, teka. Alam mo naman na May marami binubuhay may ako. binubuhay ako. Kaya ako nagdadasal ng premium corporate projects. Kasi sulit yung oras ko. Yeah. Para marami akong time sa ministry. Pero, yun na nga, gina-craft ko siya in such a way that meron yes to something. Tapos ang hindi kailangan mo, ito, Sundays. Dati, oo ko ng oo dun sa ibang talk invite sa ibang community natin, sa feast. Pero napapagod ako. Tapos yung mga kids ko noon, madaling bitbitin. Maliliit pa eh. Tapos pati yung asawa ko, syempre mapapagod sa amin dahil gusto namin kakasama ng Sunday. Ngayon, I learned to streamline. Una, yung mga kids ko, may kanya-kanyang service. Pangalawa, gusto kong i-honor yung feast that we belong to. So kung hindi talaga kailangan, hindi ako, hindi kasi meron kaming service sa sarili namin. Or meron kasi kaming LG niyan. Or hindi pwede kasi I don't have the resources that day for it. Huwag kang hindi kasi pari ka ha. Kailangan ng linggo. Hindi, ako, yun yung, minsan nga natatawa na lang ako kasi, kunyari, yung pag kaming pangapari, pag linggo, syempre yung priority namin magbigay ng mass. Kasi ang daming kailangang misahan. Correct. And syempre, mass is the biggest, most important gift we can give you as priests. And we're the only ones who can do that. Yes. Kaya minsan yung mga tao, sasabihin, Father, Papa, kami blessing ng bahay. Tapos linggo, like kasi sabi, friends, linggo yan. It's not my priority to do other things. Yes. Except mass. Kasi Yes. Sunday yan eh. Yes. Okay, so alam ko po na may mga nakikinig, maraming napukaw, maraming na trigger si Doc. Marami Si na Doc kami Itchel to, nadalda. magaling to yan talaga ang gift niya. Hindi kayo pwede magtagpo nang hindi ka naaano. Kailangan, meron talagang mafi-flip na table, mapupukaw, no? Pero para may dahilan kayo to grab a copy of her book, doon nyo na lang tingnan yung mga questions yung iba. Yes. Maraming tanong tong libro to. Oo, maraming tanong, marami ding sagot, I hope, no? Yes. But siguro, para naman, we'd like to leave you with something. Siguro, Doc, we could start with just some little actionable steps that you can advise to people who struggle with boundaries. Well, unang-una, you have to really check where is your boundary issue. Is there a boundary issue there? Yeah. So, teka lang, parang, okay, where do I begin? And bakit ako na-offend? So, ano yung trigger? Always check because that feeling, it's a trigger of something. Hindi yan dahil, basta nainis lang ako. No, it's not. It's coming from somewhere. So you need, sabi ko nga, I said, hindi lang to basta naisip mo lang. This boundary issue takes a lot of reflection, prayer, and introspection. Yeah. Kaya, una, check your trigger. Second, it demands self-awareness. Kilalanin mo yung sarili mo. Kasi sometimes, kaya ka na titrigger sa boundary, ayaw mo pero hindi klaro sa'yo kung anong gusto mo. Yes. Maraming tao, mas alam nila yung ayaw pero hindi nila alam kung anong gusto.
Totoo yan, no? 'Di ba? So, i-define mo, teka lang, bakit? Ay, value ko kasi pala yung time ko for family ng Sunday. Kaya ayokong ginagalaw yun. Para Mm. ako naiinis pag may gustong humingi. Yun. Ah. Kaya pala ako inis na inis kasi ang demanding nung in-laws ko or ang demanding nung pamilya ko, dapat ganito. Yung pala yung trigger. So, kailangan siya, you're very self-aware on what you really want and the Mm. life that you really want. Okay? Mm. So, that's one. Another is that if you're really talking to, you have to improve your communication skills because you need to communicate boundary. Hindi to pwedeng, nahihiya akong sabihin eh. Mhm. You have to go past that. You have to mature. Baka magalit eh. Hindi. You need to learn to be assertive. Mm. Assertive is different from aggressive. Mm. Doc, meron ka ba dyang mga pocket phrases that can start that conversation na? Or I don't know how, kasi nga kunyari ako, alam ko naman I need to communicate, pero like how do I diffuse it or make it easier? Okay. Una, Mm. kasama to, you sandwich it. Express gratitude, then set the boundary. Budol pala. Thank you for inviting me. Thank you for asking me. But right now, I cannot attend to this. Thank you for considering me. Thank you for thinking that's a good of advice. me. I love that. Very practical. But thank you. Naalala mo ko. Thank you Yes. because you thought of me. But right now, it's really a no. Ako din, I'm honored to be Diba? invited, to be considered, but unfortunately, Ako ito, thank you for seeking me out, but I really have to decline because of this. yeah. Kung gusto mo naman, but that time nagba-boundary ka, pero you're interested, I cannot at this time, but I am free or I can do that if you are willing to wait at this time. Diba? Or, ito lang yung kaya ko eh. Thank you. I really cannot commit to that, but this is the only thing I can commit. Diba? Parang tinuruan mo sila kung ano yung kaya mo, and then you work with that. And then, wag ka na magigilty. Ano kayang sasabihin nila? No. Problema na ng isang tao yun. And importantly, you acknowledge also your feeling when setting boundaries. Acknowledge the feeling of the other person. Alam mo, mahirap yan. Pero alam mo, tricky yung sitwasyon mo, pero talagang hindi kaya, hindi pwede. Set the boundary. So magsisympathize ka. Yes, you. Actually, it's more on really listening with empathy. Para in-acknowledge mo, hindi mo lang binaypas, ay hindi pwede. Iba kaya na-offend yung iba. Kaya yung iba, ang harsh naman nito, walang nararamdaman. Kasi hindi mo man lang in-acknowledge na nahihirapan yung tao. Bigla mo na lang binara. No, binlock. Binlock mo. Kaya yun yung have empathy and still have boundaries. Yeah. I will listen to you. It's really hard, but I really cannot attend to this. So, diba, kinuwento ko sa'yo that the intentional only seek me out. So, maraming nag-seek out sa akin for counseling. In-engage ko yun. In-engage ko yun by email. So, I send them all. Minsan, may mga nag-message na hindi ko kilala. Pero kasi, yung setting ko sa FB, rare. Pero meron pa rin nakakalusot. But I tell them that, can you tell me the case? So it's actually having empathy for them. But it's really hard. But this is what I can suggest to you right now. Na either I can refer you to our team in pastoral care or I can refer you to this specialist friend who is much better and can attend to your case immediately. So hindi ko parang, ay hindi, I don't take clients. Period. Ay, good ang harsh ko. Parang, ay, ang busy ko ngayon. Hindi kasi may pinagdadaanan na yung tao. Yun. I love it. Ang galing. So, yun ang ating pwedeng simulan. And for a more deeper understanding and para matulungan kayo sa issue ng boundaries, grab a copy of Doc Ichel's Pero latest meron akong book. last Sige, point. meron pa. You have to speak up for yourself. Yun yung sinasabi ko na when you speak up, it's not being aggressive, but it's being assertive. What's the difference? Aggressive, yung parang, gusto ko to by all means gagawin ko. Whatever it takes. But assertive is that you're putting your needs out there. I need time. I really cannot attend to this because this is just my resource. So it's, expressing your needs and your realities and putting it out there. But then you're also you're declaring what I need.
So what I need from you is understanding. What I need from you is prayers. Mm. So when you speak up for yourself, tigilan na natin yung mature na, yung gumagamit ka ng emissary. Alam mo yun? Meron kang bridge. Yeah. Para naman high school yan ng ligawan, nagpapa-bridge pa. Alam mo yung, I think it's cultural yung hindi natin madiretso yung tatay. That's very cultural, I think. Very Asian. Very Asian yung daddy ko, naiiyak kami pag nagsasalita siya or pag may sasabihin, Mom, sabi mo naman kay daddy, ganyan. Parang kay Mama Mary lang sa akin, Jesus. Pero, you have to speak up for yourself because it has more impact. Boundary setting, it's more impactful if it's coming from you because you can use the iMessage. I really feel bad about it. The other person cannot say it. Alam mo, mas loob niya. Iba yung dating. But when they say, I really feel bad about this, I know this is a very tricky situation, but I can only help you in this aspect. Ang dali. Kasi inangkin mo yung nararamdaman. I am loaded right now. Meron kang ownership. Ino-own mo yung boundary mo. Don't make people set boundaries for you because they have a different set of value. So as adults, kasi adulting tayong lahat, we have to be uncomfortable. Yeah. Yun talaga. So we can take responsibility for it. Uncomfortable yan, lalo na kung hindi ka sanay. But you have to lean into the discomfort of that. Yes. As with all growth, you have to lean into the discomfort of it. Yeah, that's nice. Yes. Thank you, Doc. Yes. Meron pa ba? Meron pa bang tanong? Hindi, wala na. Marami pa ditong points. Basahin na lang Oo nila. nga, kasi nga para, Oo. can we show that, Doc, the book? So this is Yes. what, Can you invite our 200 I'll tell you why. listeners? So the book is called Draw the Line, Create Boundaries for a Better You and Healthier Relationships. You know why I wrote this? It's because there are a lot of people struggling on how to go about it and to understand what it really means. And then, kaya siya draw the line kasi yung analysis ko dyan, di ba nung preschool tayo? Sadya pala yan, the Sadya cover yan. art. Di ba Okay. yung pad paper natin, yung malalaki, yung red, blue. Tapos you need to learn to write within the lines. Di ba? Tapos nung preschool, yung malatataba. Tapos papayat yan ng papayat. Hanggang sa you can just actually write in a blank sheet of paper. Because you know already how to draw the line or you know already how to perfect your strokes. Even without. So it's like that. It's baby steps. It's really baby steps. It's training yourself. Big margins muna. Yes. Color-coded. Yes. Medyo Yun. OA. Broken lines muna, ganyan. Yan. Sadya yan, Father. Ang Sadya. galing. Ang husay. Okay. Pinag-isipan. Sa iba nang galing yun? Sa akin ang galing and then pinitch ko sa creative director. I love it. And then, ate, we can operate here. Okay, so ginawa nila. Siyempre, That's nice. I love it. So, abangan nyo, hindi pala abangan, hanapin nyo po ang libro ni Doc Itchel Alignay, Draw the Line. No? Available sa Facebook siya. Sa no? Facebook, sa website. sa feastbooks.ph or in Feastbooks, Lazada, and Shopee, and TikTok Shop. Yeah, I'll let you know in the notes kung available din siya sa St. Paul. Kasi Feastbooks also gives us Actually, some of their titles. Yes. Ipalagay na natin yung title. Sabihin na natin, mag-deliver sa St. Paul. Okay, so maraming salamat, Doc Itchel. Sabi mo nga, maraming humihila at humihingi ng time mo, but we are so honored that we get to invite you again. Yes. No, kahit na may mga 1-year gap, pero mahalaga na ibabalik ka namin dito. Sige, this year, i-goal natin na twice. Yes, kasi alam ko na naramdaman ko na to. After nito, Father, pabalikin nyo naman si Doc Itchel. Sige, Oo, so, gagawin natin yan. So we will find time again for that this year. No? So maraming salamat po ulit, Doc Itchel. To everyone who has listened, medyo extended tayo today, pero podcast naman to, sabi ko nga. So just take it as you want to, as you can. But we are so grateful if you've reached this point. And if you want to support the podcast, of course, the first and most important way is to pray for us. And number 2 is to like, share, and also give us a rating wherever you are listening on to this episode from. Kung Spotify, Facebook, YouTube. Why? Because those are free organic ways that this show can grow. So baka naman pwedeng makalambing sa inyo na tulungan nyo na po kami on that regard. Prayers and like, shares, comments, and ratings. So maraming salamat po. Ako po si Pads Albert with Doc Michelle Alignay.
And this is the Padscast powered by St. Paul's, and may God bless us all.